Okay, magandang hapon po sa inyo mga ka-BSN, mga ka-Tikram, no? So, ngayong hapon po, today is Sunday, araw po ng pahinga po namin ngayon. Kaso nga lang, may special, no, na gagawin po tayo ngayong araw hapon na ito, no? Kasi sabi ko nga kung matatandaan nyo po mga ka-Tikram, mga ka-BSN, is nag-viral po ito, no? Tong taong to dahil po sa kanyang ginawa, no? So sa ngayon, isa mismo sa kanyang kababayan ang nag-reach out po sa atin para sa ganun ay mapatutuhanan o kaya malaman po natin yung katotohanan kung karapat dapat ba na pagkatiwalaan ang taong ito sa kanyang mga ginagawa or sinasabi. So ito po ang ating gagawin ngayon. Magpapa-interview po, no, ang kababayan ni Lola D, no. So, sis, total ikaw naman mismo ang nag-reach out sa amin kasi napanood mo naman pala yung mga nangyayari sa Tikram family, no? Gusto ko lang pong malaman kung ano po ang pangalan mo. Okay sis, magandang hapon. Ako si Julien. Kailangan bang i-reveal yung apelyido? Ikaw, kung gusto mo, it's okay. Julian na lang, siguro muna. Sige. Taga Lagawi, Ifugao ako, pero sa awan ng Diyos nakabili ako ng lupa doon sa malapit kina Daisy, Bulayo. Pero ang tunay na pangalan niyan, iba. Ano ba ang tunay niyang pangalan? Ang tunay na pangalan niyan, Daisy Bulayo Sabala, at ang apelyido ng asawa niya is, ano ba yung Baisa. Ayun. So, ibig sabihin, middle name niya nung pagkadalaga na yung Bulayo na ginagamit niya. Pero ang tunay niyang pangalan, Daisy Bulayo Sabala. Kaya pala guys, no, sa kanyang mga live niya po, sinasabi kahit hanapin po natin siya, hindi po natin siya mahanapan. Wala po tayong makukuhang information patungkol sa kanya at sa kanyang pamilya. Kaya malakas po ang loob niya, no, na bumanat sa mga taong kinaiinisan niya, kinagagalitan niya kasi nga walang information na makikita sa kanyang Facebook account kung sino ba, kung ano ba talaga ang totoong pagkatao niya. So ngayon guys, magtanong po tayo ng mga katanungan, no, kay Julien kung gaano po niya kakilala si Lola D, no? Unang katanungan, itong katanungan po na ito, matagal na pong tinatanong ng mga katikram po natin, mga kasama po nating sumuporta kay Dave, no? Dahil nga po sa ipinalabas niya. Ang unang katanungan na sis Julien is, totoo ba na may plantasyon po sila ng watermelon sa Ifugao? No? Paano ka magka-watermelon plant farm doon? Disyerto yung sa kanina Walang tubig. Paano ka magkaano doon? Nagbitak-bitak yung malaw pa doon. Talagang ano rin, no? Sinungalingan yan. Yan guys, no? Sa lugar daw po nila, nagkukulang po sa tubig. So mahirap daw pong magkaroon ng plantasyon ng watermelon, no? Hindi nga tubig namin doon na mainom, binibili. Panglaban namin, binibili ng drum-drum yun. Kung ganun, kanino po yung plantasyon na kanyang in-upload sa kanyang video na ang sabi po niya ay plantasyon daw po ng sa kanila daw po, or kung di ako nagkakamali, sa kapatid niya, parang ganun po, no? Talaga, nakita niyo yung may mga tanim talaga na watermelon? Oo, may mga tanim na naka-upload talaga. Pero hindi rin namin alam kung hindi naman siya ang kumuha kasi ano lang siya, plantasyon lang. Hindi ko hindi ko alam kung saan yan, baka nakuha niyan kung saan dyan. Kasi yung sabi ng kapatid ko, yung pinsan ko, nagkukumpra daw sila ng watermelon na binebenta doon sa banda doon. Nagkukupra. Ang nagkukupra daw guys, nagkukumpra na parang namamakyaw lamang din. Bumibili lamang din po sila ng watermelon na ibibinta rin po nila, no? Yun po, no? Binu-wholesale nila tapos nire-retail ng mga
taga doon sa kanila. Sino po ba yung sino po yung pinsan mo? Bakit anong connection po niya kay DC Bulayo? Hipag niya yun. Talagang hipag daw pala niya, guys, no? Yung kanyang pinagtatanungan. So ayan po, no? Actually, hindi ako interesado kay Daisy noon. Naririnig ko lang kay Sir Tekram nung nag-live siya. Palagi niyang binabanggit yung Lovely Daisy. Opo. Pero hindi ako interesado. Pero nung narinig ko na si Tek Poren na sabi niya, Daisy Bulayo, Tagalamot, Ifugao, doon ako nagka-interesado. In-stock ko yung pangalang Daisy Bulayo. Abae, ang nakita ko, mga pinsan ko yung friend niya doon sa Facebook. Kaya yun, tatlo yung chinat kong mga tao. Imposible pa naman na sasabihin niyang mga sinungaling mga yung tatlo na yun. Ano yun? In-laws niya? Parang ganun na? Oo. So, ayan po, no? At ang pangalawa, no? Ito po ang pangalawa, no? Bakit nasabi daw po niya sa kanyang live na hindi na kailangan mag-explain. Post ito, no? Post lang niya nung nakaraan. Hindi na raw po niya kailangan mag-explain, no? Sa atin ng patungkol sa pamilya niya. Ano bang mayroon ang pamilya niya, no? Kami naman, tayo naman hindi naman po natin hinihiling at we don't care, no? Ang pamilya niya, about sa pamilya niya, no? Kaso nga lang, kaya lang po natin ginagawa rin ito, kaya rin po na tayo naging interesado kung ano ba ang buhay niya, no? Kung ano ba ang maganda ba ang relasyon niya sa kanyang pamilya dahil nga po sa kanyang ginagawa, no? So sa hindi po nakakaalam, minsan din, no, talagang pinasok din ni Lula D, no, at idinamay din niya ang aking asawa at ang aking dalagang anak, no, sa kanyang live. Pero dahil nga po wala po akong proof sa mga dumating sa akin na balita, no, may mga balita po ako na dumating noon, no, wala po akong proof, kaya ayaw ko po siyang iribat. So ngayon na mismong kababayan niya mismo ang nag-reach out po sa atin. So gusto ko lang patunayan, no, kung ang pamilya niya po ba ay perpekto o ano. So ano pong masasabi mo patungkol po sa pamilya ni Lula D? Si Daisy, may 4 na anak yan. Actually 5 sana, pero namatay daw yung isa nung bata pa siya. Kaya 4 ang natira. At saka hiwalay daw siya sa sundalong asawa niya kasi sa tagal niyang nag-abroad, hindi daw siya umuwi at walang komunikasyon, kaya sina naghiwalay, naghanap ng iba yung asawa niya. Kaya yun yung kwento ng buhay ni Daisy. Saka yung plantasyon niya, kayong maniwala dyan. Kwentong barbero lang. Kaya naman pala, guys, no? Nasobrahan yan. Kaya naman pala gusto niyang sirain ang relasyon ni Tikram at saka ni Dave kasi nakikita niya na masaya, no, yung at saka, pamilya nila. Ito sis ha, kung talagang maganda yung kwento ng pamilya mo, bakit ibang tao yung laging nasa Facebook mo at saka YouTube mo? Bakit laging si Dave? Kung talagang proud ka sa pamilya mo, dapat yung pamilya mo yung lagi mong pinupost, di ba? Opo, no, tama ka. Yun din po ang ano ko, no, yun din po ang sinasabi ko, no. Kung totoong proud ka, no, kasi sabi ko parang hindi siya proud sa kanyang mga anak. Ako, nga, wala akong makitang anak niya doon sa Facebook niya at saka di ba? Ako, konting achievement lang ng mga anak ko, konting post lang nila sa FB na alam ko naman na magandang tignan, isinishare ko yan, kinukuha ko rin yan, no, ginagamit ko rin para sa post ko, no, pero itong isa wala kaya sabi ko may something, no, totoo pala yung pakiramdam ko. Ito pa ha, kung may utak ka, sino bang may plantasyon na magtanda ka na sa abroad, magkukuskus ka pa rin ng kubeta, di ba? Kung akong may plantasyon, ako ng manager doon. Siya nga po. Baka ito yung bunga product. Galing po sa plantasyon. Grabe naman yan. Ay, nakakaya. Uy, Diyos ko. Patawarin. Mag-isa lang si Daisy. Huwag nyo kaming idamay kasi mag-isa lang si Daisy na Ifugao na ganyan. Yung mayayaman doon sa amin, tahimik lang, simple ang buhay.
kung tingnan mo parang hindi mayaman. Yung damit nila at saka yung nakatsinelas lang yung mayayaman doon, tahimik, walang imik. Pero itong si Daisy na sabi niyang mayaman na may plantasyon, aba mag-isip kayo, bakit andyan sa 53 years old na yang si Daisy Bakit andun pa rin na nagkukuskus sa Cyprus? Tama po, no? May tama naman, no? Totoo yung sinabi mo. Kasi ako nga rin, sabi ko, ilang taon na rin po ako, no? Sabi ko, kunting-kunting tiis na lang, uuwi na ako, hindi ako magtitiis dito sa Hong Kong na ano. Ay, oo May tama po yung sinabi ni Sis Julien, no? At ito sabi po nila, no? Sabi niya mismo, sa kanya po mismo nang galing na kahit daw po ano ba ang mayroon, no, kay Madam Daisy, no, Lula Daisy na bakit kinakatakutan daw po siya, no, sa lugar nyo. ano ba yung kinakatakutan na yan? Ano ba? Kinakatakutan daw po siya, no, sa lugar nyo. Siya ba alam mo, abogado? yung ang sabi kasi nilang wakwak, yung salita namin na tuwali, yung salagawi, ang wakwak, bulayo. Yun yung wakwak. Yung bulayo, ibig sabihin wakwak. Wakwak. At saka sa Ilocano, kulao, diba sa inyo? Yun. Bulayo naman sa amin. Ang English nun? By ewan. Baka siguro. Hindi. Hindi. Owl is yung iba yun, malaking ibon yun. Yung owl is yung black na malaking mata yun. Hindi ba yun yung kulao? Hindi, iba. Hindi ba? Magkaiba ba? Yun yung bulayo na yun, yung pag may mamatay, punta doon, may bundok doon sa amin na, wow! Sabi niya ganun. Ganyan yung bunganga ni Daisy. Ayan. baka naman sis, kaya mo sinasabi to kasi may hindi kayo pagkakaunawaan ni Daisy. Hindi ko kilala yan. Hindi ko kilala yan. Tinalikuran na agad. Ako dun. So, actually nakakaya yung ipugaw na yan. Ayan. Wag naman sana tayong ganyan na magmayabang kahit anong meron ka. Wag mong yung ipasindayag, wag mong ipagmayabang. Wag mong ipagmayabang sa buong mundo. So, ito, no? Ang sabi po ni Sis Julien, no, kaya daw po kasi mismo kay Lula Daisy kasi nanggaling daw yun, no, sa live niya na sa kanila daw po ay kinakatakutan siya, no. So ngayon tinanong po natin, baka daw ang dahilan kung bakit po siya kinakatakutan sa kanila, dahil daw po ang sa kanila pala yung bulayo, ang ibig sabihin po yun nun, wakwak. So, sakto pala sa mga sinasabi niyong salita patungkol po sa kanya. Nagmatch sa ginamit niyang pangalan. Oo, nagmatch sa ginamit niyang pangalan sa ibinato niyong salita patungkol sa kanya. So, yun siguro daw ang dahilan, no? Yung kinakatakutan na sinasabi daw po niya, hindi po alam ni Sis Julien kung bakit, no, kinakatakutan siya. Kasi taga doon din po ito, kapitbahay din po niya. Bakit naman kinakatakutan yan? Granada ba lahat yung katawan niya? Baka, hindi ko nga alam no? Kahit pa double blade yan. Hindi ko nga alam So, ayan po, no, ang istorya po niyan. So, ang panghuling tanong, no, kasi sa pagkakakilala po namin kay Daisy is isa siyang matalinong tao, no, mayaman. Ano? Matalino? Teka muna. Matalino? Oo, matalino. Bakit hindi siya nagpresidente kung matalino? Kasi dapat kung matalino ka, isa kang manager tama diba? Naman, tama. Wala ka sa hindi ka manager sa CR. Hindi ka manager sa CR ng ibang tao. Huwag kang magmayabang na magaling ka kung nagkukuskus ka lang ng tubig. So, ayan po. Nakakahiya. Mayaman, kasi nga may plantasyon po sila. Anong mayaman? Mayaman nga bakit nandun sa Cyprus na 53 years old? Tama, no? May tama ka naman, Sisi, no? Kasi ganun po ang kaya ko nasabi po ito, hindi naman sa kanya galing to, galing sa amin kasi yun po ang pagkakakilala namin sa kanya dahil nga po sa kanyang YouTube, no? Sa sinasabi niya sa kanyang YouTube, sa mga binibitawan po niyang salita, no? So, ikaw po, no, bilang kababayan niya at kapitbahay, kakilala niya or ng pamilya niyo, sabi mo nga yung side niya is in-laws niya yung side mo, no? So, ano po ang masasabi mo, ano po ang pagkakilala mo talaga sa kanya? Ang masasabi ko lang sa inyo, Daisy, kahit sabihin mo may plantasyon ka,
may mayaman ka or edukado ka, ito lang masasabi ko. Bakit kung ganyan ang posisyon mo sa buhay, bakit nandyan ka sa Cyprus? Alam mo yung sahod sa Cyprus, mahigit 10,000 lang yata yung sahod dyan. Bakit ka nagtitiis dyan kung talagang mayaman ka? May plantasyon ka. Dapat nandun ka na sa atin sa Ifugao na nag-business. Nagmamando. Oh, may tauhan ka na sana doon. Tapos ano yung sabi mong may sasakyan pa daw? Ay, yun ang sabi ng mga kaibigan Ito natin. siguro mga sasakyan niya to, mga to. Baka car dealer din siya or ano. Oo, hindi sabi ko ng alam. mga kaibigan natin, yun daw ang sinabi, nakabili daw po Diyos ko sila. patawarin. Pero hindi ko po alam kung Lahat anong ng klaseng sinasabi ng sasakyan. Daisy na yan, huwag kayong maniwala kasi mas ang haba ng sungay niyan kaya kailangan nating putulin. Ang isang Ifugao na mayaman, sabi ko nga, hindi nagre-reveal ng kayamanan, tahimik lang yan. Tama, no? Hindi lang naman Ifugao din po ng ganyan eh. Pati tayong yung mga Ilocano, kung yung mga mayayaman is hindi po sila ganyan na nagyayabang, no? So, Baka sabihin pa niyang may eroplano na naman sa susunod. Maniwala na naman yung mga maniwala sa kanya. Ay, pero, nako, Diyos ko. gusto ko lang linawin to, sis, no? Nung nakaraan sa chat po natin at sa comment mo sa aking mga videos, ang sabi mo noon na may 4 siyang anak, pinabayaan niya yung 4 niyang anak. Tama. Tama po ba yon? Tama. Yan yung sabi ng tatlo kong nakachat na pinsan ko. Auntie ko yung isa, dalawa yung pinsan ko na chinat. Tapos, ito pa, no? Sa ngayon, no? Sa bagay, wala naman po tayong pakialam doon. Ang ebidensya naman doon nga, bakit hindi mo i-reveal yung mga anak mo doon sa Facebook mo at sa YouTube mo? Yun sana yung pinagmamalaki mo. Kasi yun yung ano kung talagang ano yung relasyon ninyong pamilya. Kaya po natin nagawa po to, guys, no? Kasi nga po sabi ko nga mga katikram, mga ka-BSN, no? Sabi ko nga po ang laki po ng damage, no? Na ginawa ni Lula D, no, sa Tikram community. Kaya nga ano? Opo. Si Tatay Ram lang naman ang hangad niyan tumulong sa mahihirap nating kababayan. Tapos itong si Daisy, kontrabida sa buhay ni Tekram. Bakit ba Daisy, anong kasalanan ni Tatay Ram sa inyo na siyang ikinagagalit ng budhi mo? Kaya nga, yun nga po ang nakakahiya ka kaya? No? Lahat ng mga kamag-anak mo doon, sabi nila nakakahiya. Sabi, nung tinanong ko nga sila, nanonood ba kayo sa ano niya, sa YouTube niya? Sabi nila, hindi. Yung post mo lang nakita daw nila, sabi ko, bakit hindi kayo mag-comment doon? Sabi naman nila, ayaw nga namin, baka sabihin ng mga tao na kamag-anak namin yan. O ano yun? Ikinahihiya ka na. Ikinahihiya ka nila. Diyos ko, ano pa bang mukha mo na ano mo doon pag uwi mo sa Pilipinas? Kaya ang magandang gawin mo, total, nagkamali ka. Kung tatanggapin mo nagkamali ka ha, ang gagawin mo, ano ba yung agbabawi? Magbalik loob, hindi. Repentance. Oo nga, repentance, anong Tagalog? Magsisi. Kaya magsisi ka na kay Tatay, magsisi ka sa kasalanan mo at humingi ka ng tawad kay Tatay Ram. Tawad o paumanhin. Paumanhin. Sigurado ako mapapatawad ka ni Tatay Ram kasi sa kabutihang puso niya. Kaya yung kasinungalingan mo, hinto mo na kasi matanda ka na, oy. Gamitin mo sa tama. Kaya yung mga naniniwala sa kanya dyan, yung mga followers niya, Diyos ko, kung gusto ninyo, puntahan ninyo doon or wait nyo lang ako kung hindi ka pa magsisi sa ngayon, sis, pag marinig mo to, hindi ka magsisisi sa ginawa mo at sige, pag-post ka pa rin, hintayin mo lang, i-reveal ko sa Facebook at saka ano yung buhay mo doon sa atin kung hindi ka pa maghinto dyan. Alam ko, yung bahay mo pa nga doon, hindi natapos, tapos maganyan ka na. Ang yabang-yabang mo, nakakahiya ka. Wala ka bang narinig na payo ng mga magulang mo? Diyos ko. Buhay pa bang magulang mo? Hindi ko alam sis.
dapat sana yung mga batang 70s below, puno yan ng pangaral ng magulang Puno yan ng pangaral at yung mga Oo. anak nila, ang inaatupag nila. Oo, hindi yung buhay ng may buhay, pakiaalaman mo. Ang hangad naman ng ibang ni Tatay Ram at saka yung binabanatan mo kahit si Sis Daisy dito ay Sister Brenda ano ba? Ano bang nagawa nilang kasalanan sa inyo na hindi mo mapapatawad? Bulayo ka nga talaga. Wak-wak talaga. So, ayan po guys, mismo po galing mismo sa bunganga, no, ng kababayan niya po. Ang mga narinig nyo, no, hindi po namin ito pinagplanuhan. Kaninang umaga po, para sa kaalaman po ng mga katikram po natin, mga kabiisin po natin at mga nagmamahal pa rin kay Dave, no. Kaninang umaga nagmi-meet po kami sila Sis Ann, Sis Lorna at Ate Lita para lang mag-lunch, no. Pero nung isang araw sinasabi na kasi ni Sis Julien, no, na kung po pwede magbigay siya ng opinion patungkol po dyan. Kaya sabi ko, pwede mag-post ka na lang, ay gumawa ka ng open letter mo, ipasa mo sa akin, tapos kami ang magpo-post sa mga hawak po naming mga fan pages sa YouTube, ganun, no. Yun po ang suggestion ko. Pero ang sabi niya po, baka mas maganda sis kung personal na lang na interviewin mo ako. So, sige, sabi ko pag may pagkakataon, kasi ngayon guys, sana nasa Central po ako, no, nagko-cover po ng Independence Day celebration, no. Kaso nga lang, ito lang din ang pagkakataon next week po is Saturday po ako, mga katikram, mga ka-BSN. So, ibig sabihin, wala po akong free time, no. So next week at sa Wednesday is pauwi din po ako pauwi sa Pilipinas, no. So kung hihintayin ko pa po na sa pagbalik ko dito ang interview na ito, medyo matatagalan, pabalik-balik po tayo. At saka post siya ng post. Oh, yun. Yun din po ang dahilan kung bakit Hindi sis, kung uuwi ka at may makita pa tayong post niya, diretso ka na lang kaya doon sa kanila, ituro ko sa sa Lagawi. Hindi, lamot yun, lamot lang yun. Lamot pala, sorry, taga-lamot pala siya, no. Turo ko yung kung saan yung niya. Hindi, next time baka kakailanganin nila tikram yung address sisi. So yan po pwede ang naman dahilan. sa uuwi din ako pag Kailan ka uuwi? next month. Next month, magkakasunod. Pero yan po ang dahilan guys kung bakit nangyari ito, dahil nga po sa mga post niya, sa hindi matigil-tigil po na pagsasalita niya ng di maganda, yung nireveal po natin, no, na kalagayan ng buhay niya is hindi pa rin po niya matanggap, nagpost pa po ng pabaliktad, no. But ito po, no, I'm so sorry, no, pero ito po kasi ay galing po mismo sa live niya, no, na ang sabi pa niya noon, may apo siya, no, sa anak niya, maagang nabuntis. Hindi naman niya kasi sinabi na nakabuntis, no. So ang sabi naman ni Sis Julien, yung anak daw po niya na lalaki ang nakabuntis, hindi po yung anak niya na babae. So I'm so sorry, mali po yung info na naipasa po sa atin, no. Yun po ang sinabi kanina ni Sis Julien, pero sa kanya po kasi galing yun, sa kanya kasi daw galing yun sa kanyang mismong live. Kaya lahat po ng nakapanood, yun po ang nireveal po nila sa akin. Ako hindi ko napanood talaga yun, no. Pero yung sinabi niya, pinasa nga kasi sa akin talaga. Kawawa nga yung anak niya na graduating. Sinira mo kaya yung kinabukasan ng anak mo. Kung maririnig nila ng pag-a-applyan niya itong ginagawa mo na to, ano kaya, matatanggap pa kaya yan sa trabaho? Lalo na kung tungkol sa pera ng Dave, yung fundraising doon sa ikaw pa naman ang manager ng Cagayan Valley yata, yung siya ang founder. Oo, ng Cagayan Valley. Tapos ganyan yung ugali mo. Ay, kung ako ang member dyan, ay kunin ko yung pera ko, alis na ako dyan. Paano baliktad din sisi, kinukuha nila yung pera na ibinigay po nila, lahat ng bigay ng Cagayan Valley kinukuha niya, pero maraming nag-sponsor sa Cagayan Valley na ayaw po nilang kunin, matitira kay Tikram. Para pa rin kay Dibion, pero ang hahawak lang si Tikram. Maganda yun. Pero pinagpipilitan niya na kukunin lahat. Ba, para ikakayaman niya, ipagyayabang niya, mayaman siya. Hindi ko alam kung ano ang dahilan is yung tira na kay Tikram is para kay Dib naman, hindi naman para kay Tik, hindi naman para sa amin. Dagdagan yung kasalanan mo dito sa mundo. Nakakahiya. Ayan guys, no, mamuhay tayo ng marangal. Tama naman, mamuhay ng
tahimik. Pero understandable naman, sa klase naman po ng pinagkakakitaan namin. Ako, totoo no, sa akin, totoo, malaking tulong po ito. No, kita po sa YouTube. No, dahil sabi ko nga, nagkasabay ang kolehiyo ko sa awa ng Diyos. So, nakapagtapos na po ako. Pero kahit nag-YouTube ka naman sis, in the good way. Oo. Yung ano mo, hindi ka naninira ng kapwa Tama. mong tao. Tama. Kaya lang natin pinag-usapan si Daisy nang dahil din sa post niya. Sa kagagawan niya. Oo. Tapos yung paninira niya kay Tatay Ram, lagi Hindi kong lang si Tikram. pinapan. Kasi pati ako binabanatan, pati Kaya nga nga. asawa ko, sabi ko, pati nga yung dalaga ko binanatan. Hindi ko lang pinapansin kasi sabi ko nga wala po akong solidong ebidensya sa mga sinasabi po nila sa akin patungkol sa kanya. Pero ito ngayon, no, totoo pala, no? At may nalaman din po kami sis no? Hindi ko alam sis Ann, ano 'yon? Utang? Yung kumakalat? Patungkol sa ano, totoo ba 'yon? Yun Kasi nga. ako ang binanatan niya noon nung pumunta dito ang Manalastas family na umutang daw po ako para lang may ipakain kila Tikram, pero hindi po totoo 'yon, no? Hindi po totoo 'yon. May sponsor po kami from London, no? At yun nga lang, hapon ko, gabi ko na nakuha yung pira noon, kaya sabi ko sa nag-finance noon sa kinain namin is ipapadala ko na lang pag makuha. Yun po ang dahilan. Pero ang sinabi niya, umutang daw po ako tapos di ko binayaran, ganun daw po, no? So ang ano ngayon, istorya ngayon is siya raw yata ang may utang. Totoo ba? Yun yung Sa inyong lugar? 50-50 pa rin ako sa kwentong yan kasi ito'y tanong ko lang doon sa pinagtanungan ko. Ang sabi naman nila kasi yun nga yung tungkol kay Dave. Ang sabi naman kasi nila, bakit siya mang-aagaw ng ampon yung apat niyang anak pinabayaan niya. So, ayan guys, mga ka-BSN, mga katikram, maraming salamat po sa inyong lahat, no? So, sana ang video na ito ay magdudulot po, no, ng kalinawan, malinawan po ang mga katanungan sa puso ng bawat isa sa inyo at dito rin po ninyo titignan kung sino po ang paniniwalaan nyo, no? Sabi ko nga po, ang integridad po ay mahalaga, no, sa isang tao. Makikita nyo po kung sino po ang nagsasabi ng totoo at hindi, no. Sa mga kabiisin dyan, sa mga katikram, thank you at tuloy-tuloy lamang po ang pagsuporta po natin, no, sa mabuti, no. Yun po ang ipaglaban po natin. And ayun, magandang hapon po sa inyong lahat. God bless and bye-bye po.